Ananias went his way and entered his house, putting his hands on him, and saw thou chemist hath sent me, that thou mightest receive thy son, and be filled with the Holy Ghost. Immediately there fell on his eyes and received sight forward, and arose and was baptized. And when he had received meat, was strengthened, and there was also in these disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogue, that he is the Son of God. It's not this that destroyed them, they might bring them down to the sorry, grace more strength and compounding the Jews which promise proving that this is very Christ. And after that, But the ministers before the Jews took counsel to kill him. but their way was known, so they asked To kill him. then the disciples took The disciples took him and laid him down on the road in a basket. Tayo kayo manalangin, Ama, salamat sa mga ito. Salamat manalangin ng Espiritu sa gawin at lubay niyo sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, namin pinaglilingkuran. Salamat sa kabutihan niyo na ang lugar ito, sa gawain dito sa amin ng Panginoon. Pastor Vigo ay nagpapatuloy na naglilingkod at patuloy Panginoon ay palaganap ang gawain misyon sa pagtulong sa mga misyonari sa iba't ibang dako ng bansa buong daigdig. Pagpala niyo po kami sa aming pag-aaral. Thank you for the reception of forgiveness of our sins. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Please be seated. So, gawin na mangyari pagkatapos maligtas. Okay? So, may 5 bagay at mga bagay na dapat isipin ng tao pagkatapos maligtas. Okay? So, na dapat natin malaman ng 5 mahalagang bagay sa buhay ko, no? Pagkatapos yung buhay naligtas. Okay? Kaya, of course, no, sa ating pag-share ng gospel, sa ating mga kaibigan, sa mga tao, ipaliwanag po natin ang kagandahang loob ng Diyos at kung paano siya namatay na bigat na buhay sa krus ng Kalbaryo. At of course, kung paano nagdala kayong dugo para tayo naligtas sa ating mga kasalanan. At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil sa grasya niya, tayo po ay kanyang binigyan ng kahabagan. Kung malalam ng krus ng Panginoon, hindi ka basta iyak ka sa paghirap at pagdurusa niya doon kung paano siya naghirap para sa ating kaligtasan. Okay? So hindi ka basta-basta ang kahirapan niya sa krus. Kaya mahalaga sa gawain ng Panginoon, makita po natin na kung sa misyon, kung walang pagsuporta, ang mangyayari doon sa misyon. Sa misyon. Okay. Tama. So, ang dualismo sa gawain ng ministeryo, ministry dualism. Kaya po yan. Yung mga halimbawa ng pagtingin ng mga tao or people. Okay? So, sa mga tao, mayroong kaligtasan, paglago at pagkatao at paglilingkod. Okay, yan ang people, kaya pong structure. Okay? So, program para magamit at hindi lang yan sa paggawain, pag-inventing. Okay? So, nariyan po ang software. Okay? May software, may hardware. Ano po? So, yung attitudes, wisdom, and spiritual power. Okay? At sa hardware, yung attendance, financial reports. No? At hindi lang yan, kundi yung mga assets, mga hard assets. Okay? So, mayroon micro, and mayroon macro. Okay? Sa micro, individual and safe and Christian. And macro, first church, outreaches, mission. Ay, kasalanan, macro na yung pamatihan na yun. Parang mga macro, micro, ito pala, at least, naabot na nila na sa kabila ng kanilang kahirapan at pagdurusa, ay nagtagumpay naman. Napatuloy lang nasa pagkukumbaba sa gawain ng Panginoon. Because the way you up, the way you down. And the way you down, the way you up. Okay? So, ang dualismo sa sabi natin, it is important things of course to remember. Mga malala po natin, these aspects of ministry are of course no interrelated, they affect each other. Okay? So makita po natin na ang church and particularly leaders must focus on both aspect importance of balance. So mahalaga po yan. No? So kaya nga sa ating mga believers in Christ, no, mayroong balance sa ating Panginoon, pagsunod sa ating Panginoon. So, ang church, dapat malaman niya kung ano ang kahalaga nito. Okay? At makita natin mga aspektong people, hardware, micro, or software. People, software, micro. At saka makita po natin ang kahalaga nito at ang karanasan nito sa kanyang gawain. At para ito, silbi mo din ito po para sa atin. Okay?
maganda ito na maging modelo para sa ating sarili at sa ating gawain ng gawain ng Panginoon ay na individual at ang dapat nasapin ay bisyang ito, no? Na masuportahan ang gawaing misyon. Okay? So siya ay nagpapawa, of course, naligtas siya. Nanampalataya siya, ginawa ni Cristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? At siya ay nagkaroon ng tunay ng pagkakilala. Sabi nga doon, sa Ephesians 1:13, no, na kung ikaw ay heard the word of truth, no? So after you heard the word of truth, yourself with the Holy Spirit of promise. After you believe, doon ka lang. Okay? So, makita po natin na ang kapangyarihan ng Banal Espiritu ay makasa tao pag nagkakaroon siya ng pagkarinig ng gospel. Okay? So sa gospel, yung gospel yung parang controversial. Parang sabi nila, kung pag-aralan natin ng Revelation, na parang Old Testament, makita po natin innocence, conscience, di ba? Tapos yung human government, nandiyan ang law, nandiyan ang promise, nandiyan ang grace, revelation, at saka yung pinigyang kingdom. Sa New Testament, yan naman po yung tinatawag natin ng yung four gospels. Alam natin four gospels, Matthew, Mark, Luke, yan na. Meron po tayo ng gospels, nasasabi natin na the kingdom gospel, si John the Baptist, si Jesus Christ, ang ibitat ng apostles, ang the grace gospel na ang nagtuturo at nag-preach, walang ibang isa po sa Paul. Yan po, tinatawag natin na Grace Commission. Okay, meron tayong Great Commission, Matthew 28, meron tayong Grace Commission, our 1 Corinthians chapter 15, 1-4. At isa pa, perverted gospel. Okay, at isa pa, yung everlasting gospel, no? Na pinipis ng angels during revelation kayo. So, minsan di natin nag-sinihan pag isama-sama natin na, no? Pag-enjoy natin, pero hindi tayo nakapokus sa gospel. Okay, ang gospel ay walang iba si Jesus Christ. Covering mo na 2,000 years ago, at nagligtas po sa atin sa biyaya po ng Panginoon. So ayon sa ating teksto, makita po muli nakita na tumayo at napabautismo si Paul, so verse 18. Diba? Napabautismo siya. Kaya, ligtas ka na, hindi ka na dapat magpapili na magdadalik pa na pastor na hindi ka magpabautismo. Dapat nagtuwa ka na kay Kristo sa kanyang kamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sigurado ka na dahil ang kaligtasan na yan, pinagkaroon ng Diyos, magpabautismo ka pa. Ngayon, binitis mo na kay nga minsan sa Ephesians Pastor 11:35. Pakinggan mo yung ikot. Kailangan ng privacy. Kaya kung kanyang nabighanin siya to. So, nakailang doctrine niya, bro. Sabi ko, mga victim ka na pastor, nakaya 35 daw. Grabe, no? So, pero sa atin, no? Sa Biblia, kung sundin mong Biblia, dapat ay kung magpabautismo ka, kung ligtas ka, mayroon pa bang lesson na ipag-lesson din sa masahan mong Biblia, lahat kagad ng pabautismo. Yeah. Hindi na kailangan ng mga lesson 1, lesson 2, lesson 3. Basta manawami ka ligtas at handa ka sumunod sa Panginoon, ay dapat ka magpabautismo. Yeah. Kung ligtas dapat magpabautismo at hindi kailangan maghintay ng panahon. So, I don't know kung may mga first timer dito, no, na talagang I don't believe, alos sa mga matagal sa church. At ang kwalifikasyon ng bautismo ay ang pagiging ligtas at pagiging ligtas ng Kristiyan. Sa pagitan ng pagkilala, no, ang panampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya dahil, of course, ang Panginoon nag-accept sa atin, di ba? Una nag-accept sa atin, hindi tayo nag-accept sa Kanya. Siya ang nag-accept sa atin para sa Kanya. Okay? So kaya nga, once you believe, of course, ang Panginoon sabi nga, Brian, kasi the gospel of Christ is the power of God. Okay? Not the salvation of Greek. To the Jew person, so to the Greek. Those who believe, no? Sa nagtuo kay Kristo. Acts 6:31, di ba? Believe in the Lord Jesus Christ, that's what you say. Yes, John 10:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe. Di ba? Kaya tinawag tayo ng believers. Hindi mga acceptors. Di ba? Mga acceptors yan. Kung hindi na masyadong acceptors, mga believers in Christ. Mga tumulo kay Kristo. Amen? Pag tumulo kay Kristo, gusto kay Kristo. At siya naging bahagi ng grupo ng mga nanampalataya sa pinasiptas ni Paul. Okay? At sumama sa ilang mga kasama na talaga no, sa Damascus sa verse 19. Okay? Sabi ng verse 19, and when he had received meats, okay, sabi dito, okay, kumain siya, he was strengthened. Palakas na siya. He was also 10 days. Ano nangyari doon? When his disciples were at Damascus. Okay? And straightway, kasi siya, no? He preached Christ in the synagogues that He is the Son of God. Yan, yung Christian. Okay? So makita po natin dito na
Sa simula, ay natakot ang alagad sa Jerusalem at hindi naniniwala ang alagad na ito si Saul dahil persecutor, mamamatay tao. Pinagalag tayo ng mga Kristyano sa mga simbahan. Okay? Kaya minsan kung may na-save na parang kontrobersya ng buhay, kung nagdududa ka tayo eh. Parang wala tayong pag-believe sa kakayahan ng pagbabago ng Diyos. Wala. Sabi nga, nakikita sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if you can be Christ is a new creation, and all things are passed away, behold, all things have become new. Di ba? So, napakalaga, no? Kaya, sikapin natin ang bawat kapatismuhan ay maging bahagi ng lokal na iglesia. Yes, of course, no? At nakita po natin sa, I don't know, yung mga transfer, no? Kung ano kasi, sa amin sa Bitaly, pag mag-transfer, may membership form, hindi ko na binabaptize. Dahil sabi ko, baptize niya yan, membro ko yan. Save na yan. Hindi na baptizan. Oo. I think, okay lang baptizan. Na hindi may baptize, okay lang. Sige, nag-transfer lang, hindi may baptize. Okay? Pero may iba naman, naroon sa church nila, na mag-transfer sa church, yung baptize. At kung sabi ko, pero trabaho sa Vietnam, kilala ni Rigor yan. Best friend ni Rigor yan. Oo. Hindi pa baptize doon. Okay na paalam sa akin, pastor. Okay lang. Kasi gawain na kayo. Hindi naman atin ng tao eh. Right. Para sila kasi hawak ng Diyos yan, hindi na tawag tao. Kaya maganda na pag hawak ng Diyos, hindi hawak ng tao, hindi ka ma-stress. So kaya na mahalaga, ang Diyos ang nagbigay ng isang babae. Magkakay ng bagong ligtas at kasabi, ito mga dapat save na eh. Gusto nung sasabing Kristyano na eh. Di ba? So, sabi niya, kaya nga napakalaga sa atin, yung mga Kristyano ay patuloy na magbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Yes, sir! Amen. Gospel. Yung gospel of the grace of God. Di ba? Ang biyaya ng Panginoon, dahil sa biyaya tayo naligtas. Amen. It is not of your work, it is not by your work, it is the gift of God. Tapos may wala kang bahagi. No? Sabi ng isa, pastor, ito kaligtasan ko ay sabi mo, regalo ng Diyos. Hindi, gawa mo. Okay? So napakalaga ng kaligtasan natin na regalo po ng Diyos at wala tayong bahagi doon. Right. Sa ginawa niya. Amen. So, kaya kailangan natin na maraming Barnabas at mga niyaya at mag-akay, magpaalala at magpakilala vendors na mag-in sila sa gawain ng Panginoon. At bakit maraming nagpa-profess at kabaptize, may konti ng tumagal. Okay? Or konti ng tumagal sa church. Bakit professing Christian eh? Head knowledge na. Alam nila ligtas sila, pero totoo hindi pala. Yes, sir. Just like you do that. Malapit pa siya sa church. Malapit pa sa Panginoon. Malapit pa sa Panginoon. Pero sa kaunuli, hindi ko pala siya ligtas. Kaya nakasurin ng bawat sa kanyang kaligtasan. Kung ang kaligtasan ko ay nakasintro po sa salita ng Diyos at hindi sa emosyon at sa piling mo lang. Kundi kung paano ang Panginoon gumawa sa cross ng Kalbaryo na yung sinampalatayanan. Okay? Siya ay nagpatutuo para kay Kristo. Proclamation. Ayon sa ating teksto. At once, okay, pagkatapos, maligtas at sama ang maligtas, siya nangaralagad, verse 20. And straightway, he preached Christ. Okay? Nangaralagad at pinagkalala na siya anak ng Diyos, si Jesus Christ. At pinatuloy ng mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. According to verse 22. Okay? So, nagkaroon na strength, wisdom, knowledge, understanding, at kaya nagpatutuo. Tulad ng pag-bautismo, nagpatutuo at dapat gawin pagkatapos maligtas. Kaya hindi na kailangan magkaroon ng maraming alam o lumago pa. No? So, yung ministry professionalism, okay? Or improper delegation or division of labor. Okay? So, kaya makita po natin na dapat kung ligtas na, huwag patagalin. Kaya sa amin doon sa prepare siya kami, 1 year na. Sabi ko, ano ba ang natutunan nito? At 1 year na, wala pang nakapay. So, napanandala sa church. At isang kaluluwa nila, kasi kaluluwa, wala din. Okay? So, bakit nangyari? Mas alam ko nila ang history. Saan siya baptist sa salvation nila. Okay? Mas maliwanag history ng baptist. At alam mo history, ba't kakalitasan mo, hindi ka tiyak sa langit? Ano ba? Oo. So, dapat mas alam nila ang kalagayan muna bago nila alam mo. Hindi pwede na alam mo ang history ng church mo, pero ang punta ng kaluluwa mo, hindi mo po alam. Okay, so dapat mahalaga at maliwanag ang presentation ng gospel. Pag mali ang presentation mo ng gospel, pag alis mo yan, ang diligan pa rin yan. Sisirahan ka pa yan. Di ba bakit? Rich, hindi siya saved. Ang diligan pa rin.
So kaya na mahalaga sa atin na ang tao ay makonvict sa pagitan ng pangyarihan ng Holy Spirit. May tao, di ba Ephesians 4:13? Ay, Ephesians 1:13 kanina. In whom ye trusted, sabi dito, after you heard the word of truth, sa pagtiwala mo, dahil napakinggan mo ang word of truth. Ano word of truth? The gospel of your salvation. Yes, sir. Ang ebanghelyo ng ikalitasan. Ano yun? Pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ni Kristo. That's gospel. And after you believe, ano mangyari? You are sealed with the Holy Spirit. Doon ka pala sa ng Banal Espiritu. Pag nagtuo ka sa ginawa ni Kristo sa Kalbaryo, ng pagbayad niya sa ating bilang mga kasalanan, eh, naroon ko sa pagsisisi, yung change of mind, yung metanoia ng change of mind. Kasi alam mo natin ang pagsisisi pala yun. Kasalanan, malaki kasalanan. More than 2,000 years ago, he paid it all at the cross of Calvary. Binayaran niya yan. Past, present, and future, paid it all. Ano pa? And your sins and iniquities, I remember no more. May nalani ka ba? Kung nagkasala ka, confess. So, di ba? Kaya tumawag sa kakon, pastor. Gusto na, ano ba banto ka ngayon sa kanya eh? Ano yung isa? Bakit ko wala na daw kayo ng distance? Chismis, sabi ko. Huwag ka paniwala, scammer, sabi ko. Bakit ko ng repentance? Paano ka magkaroon ng relasyon sa kahit wala repentance? Di ba? So, nung makalaga po, fake news, pastor. Eh, palagi kayo sa social media, di mo may ano yung padadalaw sa iba. Salamat, sana. Sabi kayo, kung di magaling sa mga masyado sa cellphone eh. Dahil makita mga TikTok, yan TikTok. Ano ba yung ano ka malason at baka mabuyo ka doon. Kaya pag sa spiritual mo, wala kang ganang sabihin, wala kang manalangin. Bakit? Dahil ka na ng gadget mo. Dala-dala mo cellphone mo, provide mo, hindi mo dala-dala. Tabi mo ang cellphone mo, pero Biblia, hindi mo tabi. Tumari, may huli Bible sa kabila. Pero may huli ka naman doon, huli kabuangan naman sa kabila. Dahil pinuti pa ang professor, tama lahat yan. So, how can you walk except with the faith? Kaya mga Krisyano, wala sa mga Krisyano, wala sa focus, dahil wala na sa kalungan ng Diyos. Sila ay naging bahagi ng grupo, mananampalataya, nag-operate ng fellowship. Sumama ng ilang araw, verse 19, di ba? Kasama ng mga alagad sa Damascus. Okay? Sa simula, natakot ng alagad sa Jerusalem. Hindi na niwala, naging alagad si Paul dahil sabi niya ito ay background ito eh. Ilan na namin, kasi ito, mga tao eh. Okay? Siya inakay ni Barnabas upang, of course, magkaroon sila ng fellowship. At hindi lang sa verse 28, no? Na patuloy, sabi ng verse 28, and he was with them coming in and going out at Jerusalem. Okay? So, kayo ang mahalaga sa atin na pagpapagin natin yung salita ng Diyos, of course, may partnership. May partner. Kasi isa, sabihin ka, yan ang asawa ng Israel yan. Ngayon, kaalis mo lang, sinuhay, bakit kasi also yun. Ngayon, ang ano mo. Bakit? Kaya dapat sasabihin may partner. Yes, sir. Right. Malaking ano daw sa mga out there na pag nagsumili ng pastor, paglabas sa simbahan nila, sana sila, pero doon sila nakita sa tubuhan ng babae niya. Malaking Bible school yan. Sabi ko, ano kasi yan? So, may moralidad na, sa Bible school ka lang, may moralidad na eh. So, kaya may hirap yan. Kaya, that's why, kung moral ka na, ilapat, degrade na, pag i-reproduce kayo. Hindi, paano gamitin ang baso na may lamat at gamit ko kay Pastor Arnel? Isa eksura ba na gamitin pang may lapat na baso? Di ba? Speaker, tapos, Pastor, kasi siya na, uminom naman sa kapit ko. May lamat yan. Ba't sa baka Pastor Arnel, sugatan pang, di ba? Sensitive, delikado. Remember Pastor, nang bakit ka di Pastor Arnel? Doon sa Roller Coaster for yan, ba? Namuntik na lang ng matay dahil ang taas-taas ng gobyerno natin. At kung hindi kasi sigaw noon, ang puso mo para mahartata ka. Okay? So, gano'n na. Paano punta doon? So, sabi ko, we thank God for our God. We thank His people for our people. Okay? So, yung sabi ni Matthew Henry, okay? Kung ang Panginoon ay kasama natin, ating Diyos, and we thank His people kasama kayo mga tauhan, parang example ng pag-asawa. Wala na pag-asawa niya, of course, na pinakasalan mo. Ang pinakasalan mo yung kayong pamilya. Yung anak niya, mga apo niya, pupunta lang sa yan. Alalang kabilang, piling. Kasi pag pinakasalan mo yan, pag yung pamilya, pinakasalan mo rin. Okay? So, lahat yan, supportahan mo. Lahat yan, tulungan mo. Okay? Ang pamilya. Dahil kung hindi mo tulungan yan, ano mangyari? Sorry. Kapamamaya, 1 week na kayo. May sabi doon, napakasal eh. Kapasal.
na sila ng misis niya. Okay? So, bakit? Kasi ang pag-asawa is risiko. Okay? Kaya kung hindi ka mag-risiko at risky, kaya nga sabi ng kasosyakan, may pag-bilis daw sila na tatakit. Ay, 2028. Ano yun? Sabi ni Sir David. Yung ano ba yun? Sabi ko, bidisyor ko sa uhaw. Uhaw pag-bilis. Yung uhaw ka, ayaw uhaw. Yung universe na husband, paklit, wife. Manalo sa bilis. Manalo yan. Kaya nga, mahalaga sa atin. Hindi na mag-Cristiano. Your word. Universal husband. Afraid. Ayun. Under So magkakaroon tayo ng Universal husband, afraid of God. Ligtas para sa gawain ng Panginoon. Kailangan natin ng maraming Barnabas, maganyaya at magdala para sa gawain ito ng Panginoon. So dapat natin kahalagaan ang gawain ito at sa pagtanda natin, willing tayo mag-darla religion. Okay? Dahil kung hindi kami sa religion, hindi matapang na Krisyano ang dalang ng Kristo. Okay? So, tulad ng pinalayan napakita ko natin ito yung legion sa Matthew chapter 5, 18-19, legion yun, no? Na sinabihan agad na magpatutuo sa pamilya niya. Dahil isave siya sa patutuo agad. At sinabihan niya, okay? Pag ito sa Decapolis, kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanya at na mga tao tulad ng Samaritan woman sa John chapter 4, 7 to 12, no? Na sabi niya, uminom ang Panginoon doon, sabi niya, tapos sinabi niya, babae, okay? Sabi niya, wala daw siya asawa, sabi niya, pero may lima kang asawa. Okay? May lima kang kabit. Sabi niya, so, sumabit ka, pagkikabit ka. So, kaya makita ko natin ito, sabi niya, pero ang isa sa mga Panginoon, sabi humayos siya, pinagsabi niya na, from Kristo. Hero siya na talaga. Okay? So, kaya nga makita ko natin na nagpatuto agad. Kung kay Kristo at hindi ko sa sarili, hindi tayo sa church. No? Kaya nga, mahalaga na alamin natin at kahalagaan natin yung mahalagang bagay sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa Panginoon. Okay? So, kaya makita din natin, no? Ang pagbabagong buhay, asahan at bago sa mga tao, ay bago. Hindi bago talaga eh. Kung hindi maaaring ng pagbabago, ano mangyari? Kaya ang Krisyano tunay na may pagbabago, kung mayroon siyang Kristo sa kanyang puso. Makikita talaga ang bunga na dala ng Espiritu. Krisyano ka, kapag pag-alun ka. Krisyano ka, kapag palaway ka. Krisyano ka, kapag pasin. Krisyano ka. Baka ang nabulagin, ang tainga mo lang, ang bibig mo lang. Hindi na. Dapat lahat nabulagin. May kasarap sa amin eh. Sabi ito, ito, mga ko, hindi pa nabapatay. Parang ito lang klaseng tao. Parang bigahan mo. May baril pa, akat eh. Sabi ko, kaya naman baril mo. Kaya namin ba po kasi, tingnan natin. Okay? Sabi ko, natuturo ako sa swim, sa MBT swim. Sabi ko, report kita sa police. Sabi ko, kaibigan nyo naman, hindi pili. So, dahil ang magkaibigan ay talagang unawain yung minsan, kalabanin ka minsan, unawain ka minsan. Kaibigan dapat, close talaga eh. Hindi mo na the brother to eh. Minsan, kaibigan, gumagano yan eh. Kaya kata na kaibigan lang. Kaibigan is sasamahan na nagpapatay. Ako nagkaibigan. Jonathan, diba? Kaibigan lang pala. Kahit sila sa natin kasi tatay, pero sabi niya, hindi sila sabi kung ano kundi, inisip siya ang kalagayan ni Ani David. Okay? So bilang magkaibigan, dapat tayo nagtutulungan. Okay? At nagpapangalan. Tuturo tayo ng love, ating mga ngamoy, natin malapit ka po sa rin, no? Kaya sabi ko, kilala ng pagkamarami ng tao sa ano kaya ang nanaman nila sa akin. Yan, sabi ko, sige lang. Ay, sabi ko, we need to study more the word of God deeper. Sabi ko, upgrade or nalibilang tayo sa ating pag-aaral. Okay? So, pero minsan, hindi natin munawaan, hindi makakanggap ng mga novice, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. So, Christ's followers cannot speak differently with the world. Okay? Than their masters. Sabi nga ni Matthew 8. Okay? Kaya siya lumago, dapat may paglago, pagsunod sa Panginoon, at sa kanyang pagsunod, tumutulong na yan sa misyon. Nagbibigyan niyan. Dahil hindi mo expectar ang unbeliever na magbigay sa gawing misyon. Paano nawakan ng lubid? Lubid, sa verse 25, tuhulugin ang lubid niya, mag-teritorya. Iba pala. Ibig ang lubid, matapon niya, pataas. Dahil iba iniisip niya, yung lubid niya.
So ang mission dapat, kasi of course, kahit wala kami sa clearinghouse, meron mga 5 Koreanos na nasusukan, ilang lukat sa ticket, konti lang din sa plan. Pero kahit paano, may ginagawa tayo para sa gawang mission. Amen. Tumutulong po tayo para sa gawang mission. Dahil yun ang pagkalaga, ang pagtulong-tulungan. Hindi ang pagkaway-kawayan. Pagtulong-tulungan at pagbigay at sa gawain mission. Okay? So, dapat, no, maita po natin, no, na ang mga Kristiyano ay dapat nagtutulungan. Sabi ko kasi ng mga pastor, nagkikilusip sa mga pastor yan, no? Pero siyempre, gano'n lang talaga, kaya medyo pastor ko, yung stereotype, no? Pero kung makita po natin naman ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy pa rin dahil nag-retire na siya sa fiscal at tumutulong pa rin sa gawain ng mission. So, sikapin lumago bilang Kristiyano at paglago. Of course, makita po natin ay katibayan ng buhay at kung walang paglago ay walang buhay. Walang paglago, walang buhay. So, sikapin natin paglago ng Kristiyano at modelo. Sabi nga, nung naging modelo tayo, no? Katulad ni Paul at Timothy, no? Na nagtulong-tulungan, at nagbibigayan, naggagabayan, at hindi nag-aawayan, hindi nagsisiraan, hindi nagsisismisan, hindi nagtitirahan. Tawanan tayo ng mga kulto, ng mga ibang church dahil, of course, kapapapos, di ba? Lalo kung may nahulog sa bangin, o tawagan na kasi, ano mo, nahulog naman siya, ano? Ba't yung tawagan? Pag-pray mo? Bang, Nag-pray tayo? nahulog sa bangin. Prayer, chismis na. Chismis na. Ang si panalangin ay ang gawain at ang mga kapapastor ay tinatake ng Diablo eh. But in the last days, yes, we're not fighting against prison, but we are fighting against prison and against power. Hindi ba kailangan natin makita? Kaya kailangan ipag-praise pastor din. Ipag-pray mo kami, churches. Hindi ko nga, sa titiman. Pumunta na ko doon. Natakot ang pinag-usapan na matawag ko sa akin. Ano pinag-usapan? Tapos sumahimik ko sila. Sabi ko, ang Biblia lang pag-aralan nyo, mind your own business, follow your own ideas. Okay? So, sikapin lumago. So, dahil sa paglago, dapat kung lumalago ka na, hindi ka na sigawan ng pastor, magbigay ka sa misyon, lumalago ka na eh. Lumalago ka sa pagmamalagan eh. May nakita ko doon sa church eh, mga anim at nakapagpastor, 1, 2, 3, yung nasabi, yung nila, just biblical. So, kanya naman yun eh. At least para sa gawain ng Panginoon. At hindi lang para sa kanila. Okay? At para sa pagpalaganap. Yes, sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon. Yan ang tithes, yan ang offering, yan ang mission, yung pastor debts, pastor set, pastor tail, ano ba yun? Lahat pan? Ano pang mga pan yun? Lahat ng pan, lagi pa? Kasi baka kami yung givers. So kaya pananangin po natin, bilang mga Kristyano, na magtulong-tulungan po tayo para sa gawain mission. Sa paglagay, sa pagtulong, kasi maraming mga mission pang nahihirapan at maraming kulang sa gawain mission. Dahil kung puntahan naman ticket, grabe yung mga pastor dyan. Minsan, walang mga ulam, minsan walang pagkain, kumakain sila minsan ng tinayo, kautikaw, no? So, hindi lang masarasan. Pero ating gobyerno, napayaman, ating politiko, ating congressman, may AX, may AKAP, may tupan, may ano ka, ating sakit, lahat na eh, ayuda ka. Okay? Dito si pastor, magaling, talino, okay? So, kaya na eleksyon, nagiging ng pastor din eh, na ilang sobre, hawak yan. Siyempre, dumating ang politiko, sabihin niya kami, sa sobre, may doon kasama ko, nakasabi tayo, tingalan niya, Bread of Life Baptist Church. 400 lang binigay, nakalista. Kita. No? May mga scammer dito na may mga hindi nagbibigay. Kung binigay ng politiko, bigay mo na sa kanya, tulong na sa kanya, diba? Kasi, pero ng politiko, kunin na natin yan. Kasi mas matalino sila. Wise na sila, dapat ng Kristiyano may mag-iwas din. Okay? Wala ko sa isang kaya nga sa IP. IP ako eh. Pero at least, ang gawain ng Panginoon ay nagpapalagala para sa pagtulong pinansyal para sa gawain mission. Okay? So nakita po natin kanina na masabi po natin na ang gawain ay dapat magtulong-tulungan tayo sa paghawak ng lubid dito upang hindi sila mahirapan. So bitiwan natin ang lubid dito, the verse 25, okay, the verse 25, dahil sabi noon, the whole in a basket. Tulungan po natin yan. Okay? Na
sa Boracay, nag-BP na doon, no? Pero ang lubid dapat, hawakin natin para sa pagtulong, para mga missionary natin ay hindi na mahirapan. Yes, sir. Of course, tatakas siya doon sa wall, para masipin si code, okay? So dapat ganun din ang tulungan ang mga missionary dito na hindi makatakas sa gawain, hindi makatakas sa kahirapan, tuloy sila ito karang kaginhawa naman. Then maraming missionary ang nagdirusa at naghihirap. Di ba? Oh, may asawa pa yan, may anak pa yan, oh, may mga ano pa yan, may mga sidekick pa yan, may mga sideline pa yan, nga kung ano yung tulungan. Di ba? So paano matulungan kung walang support sa mga mission? Kaya ang mission pa sa consumption. Okay? So dito tayo tagal. Okay? So kayo magsisira-siraan, hindi po tayo magkano-anuman. Okay? Kundi ipanalangin po natin ang bawat isa para sa paglagawa, tulad ng gawain ng Panginoon. Amen. Para sa ikanaganap, paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon upang matupad ang kanyang desire to preach the gospel in every lahat sa bansa, sa lahat ng nasyon. Dahil we don't know when the time is, but of course, we believe that Jesus Christ is malapit na. Okay? Katulad ng magnanakaw. Kaya kung hindi ka pa ligtas, tiyakin mo. So mamaya, si Pastor Arnel na lang, dagdag pa sa uling challenge natin. At maraming salamat po sa paalala sa atin na bilang mga Kristyano ay magtulong-tulungan tayo para sa gawain at patundan ng gawain ng Panginoon. Tayo na Diyos na makapangyarihan sa lahat po sa iglesia ito na may desire at may puso sa pagtulong sa gawain ng misyon. Tuloy po pa yun inilagay nyo sa puso ng mga Bigo family, lalo na sa mga members, mga kapatiran ko dito na may kagalakan upang sundin ko ang iyong kalooban. Thank you so much ng Espiritu, magpala niyo po ang aming tagapagsalita sa sunod ng pausapan namin. Praise you, we pray. Amen. Amen. Umaga po sa inyo lahat. Thank you very much, Pastor Distri Silanan. Mamaya na tayo mag-pitsan na natin mamaya sa yung challenge mamaya, yung invitation. So mamaya tayo magbigay ng invitation. But thank you so much, Pastor Distri.